Good morning guys! So story time muna tayo. So kagabi pagpasok ko, medyo nagkaroon tayo ng problema. Ang pasok ko ay 10 to 7. So 10 o'clock ng gabi hanggang 7 o'clock ng umaga. So kagabi maaga akong pumasok kasi, or umalis dito sa bahay kasi alam ko naka-restart yung PC. So kailangan ko mag-set pa ng mga tools para makapag-work at saka makapag-log in right away or right on time. So kagabi, nang check ko yung motor ko, medyo malambot na yung gulong. Although alam ko na merong diferensya yung gulong ko kasi hinihintay ko lang yung mister ko para siya yung magpaayos ng motor. Gawa nga ng ang talaga nangyayari, ginagamit ko lang talaga without checking kung ano pa yung dapat gawin. So, pero mali pala yun. Dapat talaga chine-check mo kung ano yung kailangan para motor mo. So, alam ko na, aware na ako na lumalambot yung gulong ko, yung sa likod. So, kagabi, sarado na yung usually talyer na dinadaanan ko na malapit lang dito sa amin. So, nangyari, parang nag-travel pa ako ng parang 5 to 10 minutes away pa. Tapos may mga ilang talyer doon na sarado na rin. Good thing, meron isa pang talyer na bukas at actually pasara na siya noon. Sabi ko gano'n, magpapahangin lang ako. Tapos nakita ni kuya doon sa talyer, nilagyan niya yung sabon. Tapos nakita niya malakas yung yung bula, yung hisingaw. Tapos sabi niya sa akin, hindi na daw kakayanin yung tumakbo kasi lalambot pa rin daw siya. Same thing pagpabalik, wala naman ako makukuhang or makikita ang talyer pa. Ang pagkakalam ko wala na talaga. Along chinuroses, parang wala na akong alam na talyer. So, nagdadalawang isip ako kung itatakbo ko yun at ipagpapabukas ko or gagawin ko na ngayon. Ang problema ko lang kasi noon ay wala akong cash. So nagdadalawang isip nga ako kung ipapagawa ko siya. So tinanong ko kung ano ba ang problema, kung kakayanin pa bang itakbo. Sabi ganoon, baka hindi na. So pinag-iisipan ko talaga. Tiningnan nung sabi ko, ano ba ako ang problema? Tapos sabi niya, ma'am, meron pong buta. Sabi niya ganoon, may parang nakabaon. Di sabi ko ganoon, naku kuya, wala kasi akong cash. Ang talagang pera ko lang nadala ay 100 pesos kasi di man ako nakapag-withdraw. So agad kong chinat yung mga ka-work ko kung pwede nila akong ma-sendan or kasi GCash ang kailangan din nung hindi Maya. Meron akong Maya. Pero ang nga legis, hindi ko naman pala alam na pwede rin naman pala yung Maya to GCash. Akala ko GCash to GCash at pwede to Maya lang. So, to cut the story short, so naghintay pa ako ng ilang minuto doon para masendan ako or ma-send doon sa mismong gagawa yung 150 kasi ang gagawin niya is tanto para siyang may tutusok na ganito lang, parang ganito lang kahaba, mga ganito na kulay itim, pangtapal lang doon sa butas. So instead sabi ko kasi nagmamadali din ako, so kaya hindi din ako pumayag dun sa parang sealant na tinatawag nila. O sabang hindi talaga ako aware sa mga ganyan kasi ang nangyayari nga is sinasakyan ko lang yung motor. Tapos pinapaandar ko lang, wala na, hindi ako nag-check. Ang chine-check ko lang dun usually is syempre yung gasolina, natural, at saka nagpapa CVT cleaning ako. Yung maintenance niya na kailangan naman niya ay nabibigay ko naman. Pero yung pagdating sa checking ng kung ano-ano, hindi na ako aware. So again, hinihintay ko yung mister ko para siya yung magdala sa tarir at saka magpaayos ng motor. Para alam niya na lahat, diba? Syempre lalaki. Ako kasi pagdating ko kasi ng bahay, usually, syempre nag-aalaga ako ng bata, tapos tulog sa araw. Hindi ko naman din magawang mautusan yung mga pamangkin ko kasi may mga trabaho din, tsaka may pasok. So, kagabi, hindi ako nagpalit, yung tinatawag nila na tusok or tapal. So, yun ang ginawa nila. So, ito, panoorin nyo kung anong ginawa. Ano kuya? Pako. Parang krayo pala yun.
So, yan na nga. So, kailangan talaga dapat i-check natin ng mabuti ang ating mga sasakyan. Regardless kung yan man ay 4 wheels or 2 wheels lang. Kasi napakalaking abala din. Biruin nyo na late ako kahapon ng 1.5 hour. Maaga akong umalis sa bahay para nga makapag-set up kaagad at hindi malate. Pero ang nangyari pa rin ay na-late pa rin. At eto pa nga. Ayokong gamitin yung salitang malas. Pero nung nandun ako habang naghihintay ako na magsisend ng GCash, yung salamin ko natanggal. So ito, alam nyo ba? Ito, nakasuot yan sa akin. Tapos bigla na lang, nalaglag. Kasi maluwag na to. Ang nangyari, ito palang, ito, yung kanyang, ang tawag na to, yung tornilyo niya rito, nabaklas or lumuwag. Buti na lang, hindi siya talaga nalaglag. Kasi kung nalaglag talagang no way na talaga. Siguro iti-tape na lang to. Pero kasi tanggal yung salamin eh. Dahil lumuwag yung ito niya. Yung pinakakinakapitan ng salamin. Yan. Ito. Yung frame na to. Lumuwag siya. Kasi yung screw yun nga natanggal, lumuwag. Nalaglag sa kanal itong aking salamin. So namang problema ako ngayon. Kasi sabi ko gano'n, hindi ako makakapag-drive pag wala akong salamin. Napakahirap, madilim. So ito lang. Isa lang ang gagana, di ba? So hindi naman pwede, kailangan pati ito. So ang ginawa ko, sabi ko dun sa nasa talyer, kung meron silang maliit na screw. Buti na lang meron siyang kutsilyo na matulis, nakakasya dito. Yan kung kita ninyo. Diyan sa maliit na yan. Sorry, marumi ko ako. Sa maliit na yan. So kahit paano nasikipan niya. Ngayon namang problema ako, sabi ko dun, baka mamaya, syempre, medyo matagtag din, di ba, sa kalsada. Inisip ko baka mamaya biglang lumuwang. Pero so far naman na na medyo masikip. So ipapabago ko na lang siya. So yun ang nangyari sa akin kagabi. Bukod sa naplatan, walang dalang cash, at nasira ang aking salamin. Kaya, lagi nating iisipin at tuwing aalis tayo ng bahay, at least kahit paano meron tayong baon-baon, lalo na pag ganong oras ng gabi. At wala tayong mahahanap na mawi-withdrawhan. Kasi ang ginagawa ko kasi, or ang nangyayari kasi sa akin, iniisip ko, doon na ako mag-withdraw sa trabaho. Hindi ako nag-withdraw pag nandito ako sa bahay. Kasi, hindi ko alam. Kasi pag nauubos yung cash ko, hindi na ako kumukuha eh. Basta doon ako kumukuha sa work. Doon na lang ako nag-withdraw. May chances talaga na ang laman lang ng wallet ko ay barya, which is mali pala. So, lesson learned, kinakailangan kahit paano merong laman ang wallet mo. Para in case of emergency, meron ka kaagad makukuha. Hindi ka kailangan pa mag-chat sa mga kaibigan mo, sa mga kilala mo, para lang mag-send sa'yo ng GCash. Kasi napaka-importante ng may pera sa wallet. Na-experience ko na yung kagabi. So, lesson learned talaga sa akin yan. At saka, pag-check ng sasakyan bago umalis. Kasi, gaya sinabi ko, basic lang ang mga chine-check ko dyan. Yung gasolina niya, tsaka yung brake. Tapos, every ng kilometrahe ng aking motor, kailangan ko ipa-change o may pa-CVT, ganun. Pero other than that, pagdating sa mga gulong, hindi ko na namisa na titingnan. Lately ko na lang yun na check kasi nga, malambot siya. Tinitingnan ko naman, wala naman siyang butas. Siguro, nag-iano lang siya. Nung time na yun, kasi di ba Paco nga yun So, siguro nadali lang talaga na gano'n yung butas niya nung nakita ko. Kasi sabi sa akin, kuya, anong nakabutas o ano yung nangyari. Yun nga daw Paco. Pinakita naman niya sa akin. So, nakita niya naman siguro sa video, di ba? So, anyway, lesson learned po yun sa akin. Kaya kayo dyan, ang tip ko, huwag kayong aalis ng bahay na walang laman ang wallet ninyo. Nang hindi nyo chine-check ng todo yung inyong mga sasakyan. Mapa 4 wheels or 2 wheels pa yan, dapat lagi tayo nag-check. Laging maingat sa kalsada, lalo na kagabi, medyo basa ang
ang kalsada dahil nga umulan. So, ingat-ingat po sa lahat. So, yun lamang po. Maraming salamat. Salamat sa panonood. Bye for now.